Hello hearts, welcome back again to my YouTube channel. It's me, Isang. So for today's video, we're going to talk about I'm okay with being alone. Hindi ko alam, eh, hindi ko alam kasi parang nasanay na talaga ako na lagi ako nag-iisa. Parang every time na mag-isa ako is parang comfortable ako and I don't know why. Siguro natatakot kayo sa akin kasi hindi siya talaga, tawag nito, parang hindi siya usual or hindi siya karaniwan kasi usually ngayon sa mga kabataan ngayon is gusto nila ng may kasama or hindi naman lahat but siguro yung iba and lalo na ako. Kapag nasa labas ako, parang hindi ako mapalagay or mas gusto ko pang pumunta sa mga bukid, gusto ko pang pumunta sa mga nature, maligo sa ilog or manood ng agos ng ilog or makinig ng mga huni ng ibon and sa falls, ganun, or sa dagat, yan, mas gusto ko pang dalhin mo ako doon kumpara sa mga mall, ganun. Hindi ko rin alam sa sarili ko. I don't know. Siguro sometimes gusto kong pumunta doon para makakita ng ibang paligid, ng mga ibang tao, makapag-socialize minsan, and makita yung paligid natin, kung ano na yung nangyayari, ganun. Pero, mas nakikita ko talaga yung comfort pag ako lang mag-isa. That's why siguro is nasanay ako na kahit mag-isa ako dito kasi yung partner ko is nasa work. Lagi ako mag-isa and ayun, parang nasanay na lang ako kasi kapag mag-isa ako is marami talaga akong nagagawa. I don't know. And comfortable ako na gawin. Like for example, ito, filming, then editing, then tawag nito, gumagawa ako ng content ko sa isang YouTube channel ko. And ano ba? Reading and uploading products na pinopost ko online para ipabenta, ganun. And cleaning kasi I don't know, parang nakakapagpahinga ako kapag ako lang mag-isa. And then parang kapag mag-isa ako is parang yung goal ko is laging nakatingin lang doon sa kung ano yung dream ko, parang ganun. Unlike kapag may mga kasama ako, minsan kapag nakakarinig ako ng ganito, ay ganyan, ganito, ganyan, parang minsan natatamaan yung side ko doon, minsan na-discourage ako kasi ganito yung situation ko ngayon. And parang nandoon yung comparison sa kaedad ko, sa career, kung nasaan na sila ngayon, parang ganun. Parang ang tawag nito, parang naapektuhan ako kapag pag marami na sa paligid ko, kung ano yung mga sinasabi nila. Kaya mas preferred ko na mag-isa kasi kung ano yung nasa goal ko, parang yun lang yun. Parang hindi ka natitinag, parang eye on the goal talaga, ganun. Walang parang nag-ano sa'yo, anong tawag nito? Hindi ko masabi. Basta, walang nagda-down, something ganon, or walang sagabal, ganon. Siguro it's okay kapag surrounded ka ng mga tao na supportive talaga sa'yo, but kung surrounded ka ng mga tao na parang ay wag yan, negative ka agad yung thinking, parang doon ka napapaisip na maganda ba talaga tong kasama, kaya much better na mag-isa na lang, di ba? And sa lahat pala ng mga, but every time na may kasama naman ako,
ay ginagawa ko naman yung best ko para makisama sa kanila. And masaya naman sila, 'di ba? But sobrang darating talaga yung time na parang gusto ko na na manahimik, gano'n. Parang pupunta na ako sa gilid, parang gusto ko na umuwi, gusto ko na mapag-isa. May gano'n akong um, moment. And I really don't know kung it's normal pa din. Kasi I'm okay with being alone talaga. Sometimes gusto kong may makakita, makausap, but I'm okay. I'm okay. I'm really okay with being alone. I don't know why. And minsan natatakot na rin ako sa sarili ko na normal pa ba 'tong nangyayari sa akin, na parang I don't know, parang mas productive ako kapag mag-isa ako. Yun minsan nami-misunderstood ako dati nung nasa work ako, na kaya ko magtrabaho kahit mag-isa ako. Although sa nature ng work namin is need talaga yung communication. Although nakikipag-communicate ako, pero kapag wala silang lahat, parang kaya ko siyang gawin ako lang mag-isa. 'Di ba? Pero siguro yun din yung weakness ko talaga pagdating sa work, na kaya ko makipag-communicate. Pero dahil nga kaya kong mag-work ng ako lang mag-isa, parang nami-misunderstood ako na anong tawag nito, hindi nakikipag-cooperate kasi tahimik masyado, gano'n. Or mataray, gano'n. Pero hindi po. Gano'n lang talaga ako. And sometimes, palabiro din naman ako. And, ayun. Ano pa ba? I'm okay with being alone. Kapag may gusto kong panoorin, napapanood ko, like mga K-drama, ganun. As in, pag goal ko siyang matatapos ko talaga. But siguro, umaalis lang ako sa bahay or dito sa boarding house kasi ako lang mag-isa, kasi nga, baka, di ba iniisip ko yung ibang tao, baka thinking nila, ano kayang ginagawa niya sa loob, di ba? Pero sa'yo, okay lang sa'yo kasi marami ka naman talagang ginagawa. Productive ka sa sarili mo. May goal ka. Meron kang goal na gusto mong maabot. Meron kang dream na gusto mong marating. But, you go outside kasi feeling mo you're different from other people. Alam mo yung ganun? Na baka anong isipin nila na itong tao na 'to hindi lumalabas, yung gano'n. Basta baka ano yung iisipin nila sa akin. And I go out then to see outside, the sun, other people, and the traffic. And every time na nakaabang ako sa paradahan ng mga sasakyan, naghihintay ako ng sasakyan para pumunta sa mga kapatid ko, gano'n. Minsan napapaisip ako na, alam mo yun, na parang paulit-ulit na lang talaga yung buhay ng tao. What if kung wala kang gagawin? Alam mo yun, yung pagkagaling sa bahay, sa work, bahay, ganun yung buhay ko before. And parang hindi na ako nag-grow and parang malungkot ako. Wala na nangyayari sa akin. Hindi ito yung gusto ko. Marami na akong nasubukan na work, ganun. And ngayon, I love this. I love talking to camera. And I really don't know kung nagugustuhan ninyo yung content ko. But
I want you to know that I speak came from my heart, and that's very, very, very comfort to everyone na may same na situation for me. Same situation as me, diba? Every time kasi na nakakapanood ako ng mga personal vlogs, akala ko before, wala namang kabuluhan yan. Walang kabuluhan yung mga vlogs na yan kasi mga personal lang. Ganun, ano na bang mapupulot ko dyan? But, nung napapanood ko lahat ng, alam mo yon yung vlog niya, nasabaybayan ko, may nakukuha akong aral at inspiration. And, hindi ko pinipilit na ma-inspire kayo, ma-motivate kayo. But that's my goal, sana. And kaya ko rin ginawa tong channel na to is para document lahat ng mga kung nasaan ako ngayon, yung paghihirap ko, yung trials ko, yung mga ups and downs ko. Gusto kong i-record lahat yun para it's like documenting the process, how to get there. Kung mabot ko man yung dreams ko. And I'm very happy na pag narating ko yung dream ko na yun, pabalikan ko tong video na to na, ito pala yung paghihirap ko dati. And, at gusto ko rin ipakita na kung naabot ko yun, why not ikaw na nanonood sa video na to, di ba? I'm not scared. But I'm scared na hindi ko magawa yung mga bagay na gusto ko marating at hindi man lang ako makabigay sa family ko. Takot ako sa bagay na yon na paulit-ulit. Just like for example, I'm working outside and paulit-ulit nakakapagbigay ako pero konti. I want to try yung may iba na naman. And to try YouTube. And what if, diba? What if bigay ni Lord? I-manifest natin. And I want to build a community, or ako lang ba ang mag-isang ganito? Yung very emotional, sensitive, something like that, and it's okay to be alone. Hindi ko alam kung ako lang talaga mag-isa or may mga tao ba bang meron na katulad ko. I want to build the community if meron. And yeah, let's comfort each other. Alam mo yun, yung minsan kapag pumupunta ka sa party, parang mas excited ka pa na umuwi. Makauwi. Kaysa magstay sa party, ganun. I really don't know if it is okay. But for me, I'm okay. I'm okay. But my advice to people na katulad ko na very strong yung alam mo yun, yung feeling na mas okay na maging alone. Sometimes you go out, try to go out, talk to
people, to your sisters, to your brothers, laugh, sing with them, and go dun, pumunta kayo sa nature, maligo ng ilog, ganun. Para mapahinga rin kayo. Kasi it's okay to be alone, but sometimes hindi na rin healthy na laging mag-isa kasi alam mo yon, baka pasukan ka ng bad spirit. Kaya dapat malapit ka talaga kay Lord para siya pa rin yung mamayani sa spirit mo, sa katawan mo. And always pray na okay ka lang, di ba? I'm okay with being alone. Kasi I have no choice. Kasi yun din yung pinaparamdam ng mundo na I am alone. Even may kasama ako sa bahay or may kasama ako sa labas. I feel something out of place, something ganun. Na out of place ako. And parang sila lang yung nagkakaintindihan. Ako parang nandiyan sa tabi, nakikinig, minsan nagsasalita, pero hindi pinapakinggan. I don't know if it's a kind of bullying, but maybe not. Siguro, it's just my feeling. Ganun. Kaya siguro parang mas comfortable ako na lang na mag-isa. I don't know. Ano ba itong nangyayari sa akin? But, matagal na rin to yung feeling ko na ganito. I'm okay with being alone as long as I pray and I have God na kahit na mag-isa ako, alam kong hindi niya ako pinapabayaan. Alam ko nandyan siya to guide me, to protect me, at samahan ako sa kung ano man yung pinagdadaanan ko sa buhay. Ay. I don't want to be dramatic sana, pero diba nga ginawa ko tong channel na to is para maging totoo. Kung ano yung mga nararamdaman mo, ano yung feelings mo, ano yung situations mo na pwede mong i-share na comfortable ka. Diba? Because sabi ko nga na I want to document myself, the process kung paano mo nakuha yung goal mo or yung dream mo. So for now, I'm okay. I'm okay to be alone. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye. But wait. I'm okay with being alone, but I'm scared too. I'm scared na baka dahil akala nila okay lang ako. Hindi na nila ako kakumustahin. Dahil akala nila na okay lang, na alone ako. Okay lang ako. Akala nila I'm okay with being alone. Is ayaw ko lang makakasama. It's just, wala lang nakakaintindi sa akin. And
I'm scared kasi baka wala nang lumapit sa akin kasi nalito ako. I'm scared. I'm okay with being alone, but I'm scared too. I'm scared na dumating yung araw, paglabas ko ng bahay, wala nang ngingiti sa akin. I'm scared of being like this.